Ayan mga kabarangay, magluluto nga pala tayo ng masarap na crispy leeg. Siyempre pag negosyo mga idol. So sa mga gustong magnegosyo ng crispy leeg, ayan pwede na pong sundan ang ganitong diskarte na talaga namang masarap at higit sa lahat malutong ang ating crispy leeg mga idol. At siyempre meron tayong 1 kilong leeg. At kukunin lang natin ang pinakaugat nito sa leeg, yung parang tubo sa pinaka leeg niya. Siyempre pangit yan pag sinama natin, kadiri po yan mga idol pag yan ay nabili na ating mga customer. At higit sa lahat, kagaya yan, malinis na. Saka natin titimplahan ngayon ng kalamansi, pigaan natin ng kalamansi para ang purpose natin rito ay yung kalamansi kasi pampatanggal po ng lansa yan mga idol. Ayan, at ng lasa, nagpapatingkad ng lasa ang ating kalamansi pag pinigaan. Ayan, at siyempre pagkapigaan ng kalamansi, timplahan natin ng iodized salt, paminta. Ayan, mas maraming paminta mas masarap. At syempre yung bitchin mga idol, pampalasa talaga ang bitchin. At syempre konting magic sarap. Ayan, syempre kung paninda, pasarapin natin dahil kung hindi masarap ang paninda natin, sabihin ng customer hindi masarap, so hindi na sila babalik. Ayan, so hindi po masamang maglagay ng bitchin. Ayan, at syempre pagkatapos yan, i-marinate lang natin at lamas-lamasin muna natin bago natin i-marinate. Siguro mga at least mga depende mga 1 oras. Ayan, pwede na mga idol. Ayan, halu-haluin lang natin, lamasin lang natin para yung pinakailalim niya ay talagang manunot ang lasa. So ayan, maghahanda naman tayo ng breading mix natin. Mayroon tayong 1/2 cup na cornstarch, mayroon tayong 1/2 cup na harina, at syempre yung crispy fry, ayan, isama na natin. Dito naman, kahit na di na tayo masyadong magtimpla ng iodized salt or anong tiplada dahil una-una may breading mix na, at saka syempre yung ating chicken leeg ay timplado na rin. So ayan, doon sa ating breading mix, doon tayo kumuha ng timplada at pinanghalo natin sa liig. Ayan, so ang ilagay natin rito ay konting malamig na tubig, mas masarap para talagang malutong. So ayan, binuhusan natin tubig yan mga idol, yelo po. Ayan, yan para maayos ang templada. So doon sa ating mamasa-masang manok, ilagay naman natin siya doon sa pinaka-dry na breading natin. Doon na naman natin siya sausaw para idirekta na natin mamaya sa mantika. Dapat medyo mainit ang mantika pagkalagay natin para hindi kaagad humiwala yung ating breading mix mga idol. Ayan, kagaya niyan, medyo mainit ang mantika. Tsaka na lang natin pahinaan pagka nailagay na natin lahat ang ating crispy, ang ating liig. Ayan, lagay lang natin ang ilagay. Medyo itak-tak lang natin para hindi masyadong maging dumumi ang ating mantika. Ayan. So ayan mga idol, medyo ang liig kasi medyo masilan yan pag niluto natin. So kailangan natin tiyaga. Ang gawin natin, medyo pahinaan lang natin ng konti yung apoy at hayaan lang natin siyang medyo maluto. Tsaka na lang natin siya lalakasan yung apoy pagka medyo siguraduhin natin na wala ng dugo-dugo dun sa ilalim, at siguraduhin natin na luto na rin ang ating leeg. Ayan, lalakasan natin yung apoy para maging crispy na siya. Kasi baka mamaya pagkatanggal ng leeg, pagbukas natin sa leeg ay medyo hilaw pa yung ilalim, so kalimitan yan at talagang nangyayari naman yan. So ayan, luto na nga ang ating crispy leeg. Sure ball po, talagang masarap at higit sa lahat mabango at malutong mga idol. Ayan mga kabarangay, at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at magandang buhay para sa inyong lahat. Ayan, so ayan mga lods, luto na po ang ating crispy leeg na talaga namang malutong. Ayan, at shout out sa inyong lahat. At sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagong, ayan, nasa Shopee na po at nasa Lazada. Ilagay ko po mamaya ang link dito sa ating comment section. Ayan, at maraming salamat po muli sa inyong lahat.